So right now, dito sa buwan na ito ay mag-iumpisa po tayo ng bagong series. So ang title po ng ating series ay Close Encounter. Encounters that made a difference. So buong buwan ng May po pag-uusapan natin yan. Ano ba itong close encounter na ito? So we would be studying passages na may kinalaman kay Jesus encountering mga tao nung time ng ministry niya. Amen? So may mga tao siya na talaga naman medyo mas personal niyang nakausap or naranasan, no? Yung si Jesus, at makikita natin, pag-aaralan natin yun. So ano ba yung pwedeng nating mapulot dito? Ano yung mensahe ng Panginoon dito sa mga encounter na ito? Dahil naniniwala ba kayo na ngayon, bawat isa sa atin ay ini-schedulean din ng Panginoon ng mga encounter sa mga tao. Tama ba? Amen ba? No, may mga tao na dinadala sa atin ng Panginoon na tayo yung pwede niyang gamiting instrumento to minister to that person. So, itong buwan ng Mayo, titignan natin yung mga encounters ito at ano yung pwede nating matutunan para kapag tayo na yung kumakausap sa tao, God ay, kumbaga, may dinalang tao sa atin, we would know how to respond to them. Amen? Amen. So don't shy away sa mga encounters na yan. No? Dahil makikita ninyo kung paano kumilos ang Panginoon. So, close encounters that made a difference. So, ngayong umaga na ito, merong isa, no? Isang tao na na-encounter ni Jesus sa ministry niya, and we would study that right now. But for now, I want to start with this. Alright. So, habang ako'y nag-internet, so I saw this graph. Itong pie chart, actually. So, worldwide percentage of adherence by religion. So, this is nung mid-2005 pa. So, medyo ng konti. Delayed na ng konti itong data na to. Pero still, I still want to show it to you. So, mapapansin ninyo, dito sa bandang kanan ninyo, ito yung mga religions, major religions existing sa mundo. And then, ito yung percent. Nandun yung percent and then pinakita sa pie chart. Alright? So, I want you to scan lang. Kahit mabilis lang yung mga religions na nandito sa may kanan. Marami bang hindi familiar? No? Marami ba? Meron ba mga religion dyan na ngayon nyo lang nalaman? Meron palang Zoroastrians. Sino to? Malay ko. Alright? Spiritist. Okay, so definitely meron dyan mga kilala natin, no? Christians, Muslims, Hindus, probably. Buddhists. What else? Jews. Alright? Okay, so point is, marami. No? And then, kasama nga tayo dyan, Christians, and again, hindi na breakdown daw kung itong mga Kristiyano na ba, totoong Kristiyano, baka naman pati yung mga kulto na they claim themselves Christians, nakasama dyan. But, kaya ko pinakita itong pie chart na to is just to show you that sa lifetime natin, we would encounter these kinds of people. Alright? Sino dito naka-encounter na ng tao na sobrang relihiyoso? Taas ang kamay. At naranasan niyo na rin bang mabara nila? Ouch! Yes! Because itong mga tao na ito, kung ano man dyan, kung saan man sila nandyan, somehow they are so attached and talaga namang sobrang solve sila dun sa paniniwala nila. You know? Na solve sila, hindi. Kayo, mga born against kayo, nyo naman, swapang ninyo, kayo lang maliligtas. Hindi kami rin, itong relihiyon namin, kami talaga ang maliligtas. You know, di ba? Have you tried sharing the gospel to these people? Nako, medyo barado tayo ng konti dyan. So, syempre, every now and then, may mga tayong mga na-encounter na ganyan mga tao. Now, ang question is, how we would respond to them? Minsan kasi tayo, na siguro alam nga natin ang katotohanan, minsan tayo, very critical sa mga ibang tao patungkol sa relihiyon, o patungkol sa mga paniniwala, patungkol sa katotohanan.
Kapag may nakikita tayo na nagpapapako sa krus, di ba? Kapag alam natin, hindi na dapat ganyan, then we become critical to them. Amen ba? Minsan ganun tayo. Di ba? O kaya minsan may nagpipinitensya o may ginagawa na tradisyon na parang alam natin sa sarili natin, parang hindi ata ayon sa Bible yan. Pero again, sa paniniwala nila, yun yung tama. Again, bilang mga Kristiyano, sometimes masyado tayong critical sa kanila. Pero, paano ba tayo magre-respond sa kanila? Ano ba yung mga katotohanan na pwede nating panghawakan in responding to these groups of people? Now, pag sinabi nating religious, di ba, yung naiisip natin is yung mga tao na talaga naman sobrang deboto. You know, maaring nakikita niyo yan sa TV, merong isang, itim na, ano ba ito? Nandun sila sa Quiapo na, yun. I mean, di ba? So, maaaring ganun mga tao, or nakaluhod, naglalakad, parang ganun. Di ba? Pero I think, we can also include dito sa religious group people na maaaring hindi naman sila sobra na deboto, pero still, pinanghahawakan nila yung mga paniniwala, yung mga tradisyon na kung saan man silang reliyon na bibilang. Alright? So malinaw ba yun? So maybe we can include them. Kasi pag kumakausap tayo ng mga tao, ganun eh. Maaring nakikita natin sa buhay nila, parang wala tong reliyon. Pero kapag tinanong mo sila, di, ganito paniniwala ko dyan eh. Di, ganito itunuro sa amin sa simbahan eh. Ganito. So maybe we can include them there. So now, tingnan natin itong encounter na to. Alright? Sino ang nakakilala kay Nicodemus? Kapitbahay ko yan, dyan sa may Kalindola. Hindi. So nung time ni Jesus, nung nagbi-ministry si Jesus, na-encounter niya itong mama na ito. Mamaya makikita natin ano ba yung description dito sa mama na ito kay Nicodemus. Pero isa lang yung masasabi ko sa inyo, die hard to, na religyoso. Meaning, if you would see his credentials, you would see kung ano yung meron siya, mukhang lalagpas pa ng langit to. Alright? Mukhang lalagpas pa siya ng langit. Pero again, makikita natin how Jesus responded kay Nicodemus. And then, sa pag-respond ni Jesus, makikita rin natin, alright, how can we respond kagaya ni Jesus? Or what are the truths na pwede natin panghawakan as we respond to this group of people? So, makikita natin yan sa John 3:1-21. Alam niyo, meron akong experience nung high school ako. So, pang 1 year pa lang ako nakakilala sa Panginoon, high school. And then meron akong kaklase. No, again, member siya ng isang malaking religious organization. Alright? And, basta may mapag-uusapan sa klase na makilaman sa relihiyon, asahan nyo na. Asahan ko na itong tao na to, tatayo at magsasabi ng mga kung ano-anong tungkol sa paniniwala niya. Okay, lalo na kapag ang topic na pinag-uusapan ay may kinalaman so kung Jesus ba ay tao o hindi, o Diyos. Mukhang kilala niyo na kung anong religious organization to. Tingin ko, alam niyo na. No? Na talaga naman magsasabi siya, hindi. Si Jesus, tao lang yan. And then he would quote verses and verses and verses and verses. Wow! Talaga naman super passionate itong tao na to. Ako naman, nung time na yon, medyo bago pa akong Kristiyano, para hindi ko alam kung paano magre-respond. No? Na baka pag binara ko to, or hindi naman binara, no? Kapag kinausap ko, baka naman mas lalo ako pa mapahiya. No? Minsan, na-feel nyo ba yung gano'n? Nakaka-relate ba kayo? Na, kahit gusto niyo sanang kausapin itong tao na ito, pero alam mo, parang relihiyoso to. Alam ko, parang ganito to, wag na lang kaya. And that is what I felt during that time. Amen? So right now, we would dig deeper dito sa passage ito, John 3:1-21, at tignan natin how should we respond to these kinds of people and how makikita rin natin kung paano si Jesus nag-respond kay Nicodemus. Amen? So are you ready to learn the Word of God today? Amen. So let's pray. Heavenly Father, Lord, Panginoon,
naniniwala kami na meron ka mga tao na dinadala sa amin. Iba't ibang uri ng tao, Panginoon. And every once in a while, Lord God, we would meet people na maaaring relihiyoso or masyadong believe sa kanilang mga paniniwala, Panginoon. Right now, Lord God, we just ask you to open our hearts today upang malaman namin kung paano po kami magre-respond according, Lord God, sa iyong salita, Panginoon. Lord, bigyan mo kami mga katotohanan na pwedeng paghawakan, Lord God. As we talk to these people, Lord, give us the courage and the faith, Panginoon, to talk to these kinds of people, Lord God. So, Panginoon, buksan mo ang aming puso't isipan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright, so medyo mahaba ng konti yung passage, pero hindi naman tayo abutin ng mga 3 oras. Siguro 2 kalahati lang. Hindi, kakain pa kayo. Mga ano lang, hindi naman ganun katagalan. So John 3, 1-21, verse 1. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. So dito pa lang sa verse 1, pinapakilala na sino ba itong si Nicodemus? So I want to emphasize some mga words. Una, siya daw ay isang Pharisee. No? Ano ba itong Pharisee na to? Now, itong Pharisee nito, it's a sekta ng mga Hudyo na talaga namang sobrang tindi, sobrang stricto nila pagdating sa Word of God, pagdating sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Again, familiar tayo sa 10 Commandments, right? Pero sila, hindi lang 10. Dinagdagan nila yon 600 plus. Now, kapag iniisip natin, bakit ito mga Pharisee ganun ang ginawa? Dahil natuto na sila sa history. Yung mga Israelites masyadong pasaway noon. So sabi nila, para hindi na tayo maging pasaway, ito yung 10 Commandments. Bakura natin ang 600. Para ma-violate mo natin yung 600 na yun, hindi naman natin na-violate yung 10. Wais no? No? Pero ibig sabihin, ganun sila kazilos towards obeying God. Towards the Word of God. Kaya naman sobrang tindi ng disiplina nila. So again, si Nicodemus ay medyo sabihin na natin matindi ang credential. Pero bukod pa doon, eto pa, he was a member of the Jewish ruling council. Alright, so hindi lang siya Hudyo, hindi lang siya Pharisee, siya pa ay member ng Jewish ruling council, tinatawag nating Sanhedrin. Alright, so ano ba itong Jewish ruling council? So ayan yung parang, sabihin nating board ng mga Hudyo. No, pinipili yan. Sa lahat ng mga Hudyo, 70 lang ang member niyan. At isa siya dun. So again, si Nicodemus ay hindi lang reliyosong todo, hindi lang siya talagang Jew, siya rin ay may posisyon. Siya rin ay merong, sabihin natin, nakakakuha ng respeto sa ibang tao. Again, so kung meron mang tao na maaring pwede niya i-claim, oy, papasukin niyo ako sa kaharian ng Diyos, eto credentials ko, malamang pwede na si Nicodemus. No? Pero tignan natin. Alright, verse 2, he came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Okay? So si Jesus, ay pumunta siya kay Jesus sa gabi, alright, at gusto makipag-usap kay Jesus. Again, I want to point up some words dito. He came to Jesus at night. Bakit kaya? Alright? Bakit kaya at night? Ngayon, minsan, pag may gusto kang gawing kabulastugan at night, para walang may nakakakita, no? So, pero dito, sabi niya, si Nicodemus din pumunta kay Jesus at night. Now, we can only speculate why. Maaring, kasi yung mga Pharisees medyo galit kay Jesus kasi binabara sila ni Jesus. So medyo kakaiba si Nicodemus. No, baka ayaw niya na may makakita sa kanya na kumakausap kay Jesus. So pumunta siya at night. Or possible din na pag kinausap niya si Jesus, walang istorbo. Kaya at night. So whatever the reason is, pinuntahan niya si Jesus at night. And then, tawag niya kay Jesus, Rabbi. Okay? So in translation yan, teacher.
For Nicodemus, again, description sa kanya, ang pagtingin niya kay Jesus, hindi ba ganun kataas? Pero medyo mataas na kasi sabi niya, Rabbi. Si Nicodemus ay teacher din ng law. So, rabbi din siya. So, for a rabbi to call another person a rabbi, meaning co-equal sila. Alright? Pero teacher pa rin ang tingin niya kay Jesus. And then sabi pa niya rito, who has come from God. So medyo unique no, si Nicodemus sa mga iba niyang mga kasamang Pariseo dahil medyo believe siya kay Jesus. Medyo kahit papaano, kumbaga, may high regard siya kay Jesus. Alright? Tapos nakikita pa niya yung mga signs and wonders. Talaga sobrang, Lord, Jesus, alam ko talagang galing ka from above kasi yung mga miracles na ginagawa mo, ang tindi. Okay? So yan. So diyan nag-umpisa ang encounter nila. Now, natanong ko lang kayo sandali. Kapag kayo ba may bagong kakilala, okay, di ba magkikipag-usap yan, ay ako nga pala, sige nito, ganyan, ganyan, ganyan. Di ba, ano usual na umpisa ng usap? Di ba, nagpapakilala ka, tapos konting pleasantries, uy, taga saan ka? Di ba, ganun, di ba? Uy, kilala mo ba si ganito? Ganyan, ganyan, ganyan. O, sino nag-invite sa'yo rito? So usually, ganun na tayo makipag-usap. Ngayon, dito sa encounter na to, medyo si Jesus, ewan ko ba, tingnan natin. Verse 3, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Si Nicodemus, medyo may pleasantry pa ng konti. Uy, galing ka, teacher, ikaw ay, came from above, etc., etc. Si Jesus, wala nang paligoy-ligoy. Alam niya kung bakit pumunta si Nicodemus sa kanya. And, diretso na siya sa punto agad. Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Alam mo, Nick na lang, haba eh. Alam mo, Nick, alam ko kung bakit ka nandito, eto sagot sa tanong mo. Medyo matindi ang dating agad ni Jesus dito. Now, based sa reply ni Jesus kay Nicodemus, sama ma-relate na natin, ano ba talaga yung gustong malaman ni Nicodemus kay Jesus? Na gusto niyang malaman, paano nga ba pumunta or paano makarating? How can we enter the kingdom of God? Or maaari na gusto niyang i-verify kung siya mapapasama sa kingdom of God. Gets natin yon? Alright? Again, kung si Nicodemus lang, nung panahon nila, yung paniniwala nila, si Nicodemus, sakto, pwedeng-pwede na pumasok sa kaharian ng Panginoon. No? Based sa kanyang credential. Pero itong verse 3 ay medyo bara sa kanya. No? No, you can only see the kingdom of God unless you are born again. Now, this is something new sa kanya. And hindi ko maintindihan siguro kung paano yung reaction ni Nicodemus dito sa sinabi ng Panginoon. Maaring hindi ito expected niya eh. For example, I am processing yung passport ng aking bunsong anak. Alright, so, siyempre, kapapanganak pa lang niya, so kailangan ko ng birth certificate. Alright, so, ako naman, wala namang kamuang-muang. Sabi ko, siguro, mabilis lang yan. Siguro, 1 week, 2 weeks, makukuha ka ng NSO copy ng birth certificate. So, para lang makasigurado, tumawag ako sa NSO. Mag-i-inquire lang po, sabi ko. Gaano po ba katagal bago makuha yung birth certificate ng anak ko? Kasi, kailangan ko. Alam niyo yung sagot sa akin? 3 to 6 months. Yes. So, kung ano yung reaction ninyo, yun din ang reaction ko. Wow, 3 to 6 months. Buti na lang may paraan. Pero yung initial na reaction ko, wow, hindi yun yung expected kong sagot. And maaaring nare-realize yun, ganun din yung na naging reaction ni Nicodemus. Ha? Born again? Ano yun? Hudyo ko Uy, people of God ako, di ba dapat kasama agad ako sa kingdom of God? Born again? Ano yun? At yun na nga yung kanyang, inask. So ayan, i-highlight ko yung born again. Mamaya, mas maintindihan pa natin. Siguro, alam naman tayo familiar tayo sa term na to, di ba? Ito, meron akong question sa inyo. Anong nilalagay niyong religion
doon sa mga resume nyo, ano nilalagay nyo? Christian, usually. Minsan, born again Christian. Kasi wala nang mailagay na parang, pero alam natin na hindi religion yan, di ba? So mamaya maintindihan natin. So ano ba itong born again? Alright? So, nagulat si Nicodemus. Maaring hindi niya naiintindihan si Jesus. How can someone be born when they are old? Alright? Nicodemus asked, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Alright? So parang, Nicodemus, naintindihan mo ba yung sinabi ni Jesus? Pero again, dahil medyo bago kay Nicodemus to, no? All the while, he thought na I'm a Jew, I'm a religious person, na meron akong standings sa Panginoon, na may position ako sa Jewish Council. And then what is this? No? Now, just recently may nabalitaan ako na sa China daw, recently lang to, sa China daw, merong babae, siyempre babae lang naman ang nanganganak, so may nanganak na babae na pinakamalaki in recent times sa China. Alam niyo kung gaano kalaki yung baby nung pinanganak? 13.7 pounds. Alright? Yun lang, anak ko, si Gian, 6.3 pounds lang yon. Si Nathan, parang 6.1 lang. Pero hirap na. Yung wife ko, nailabas siya. Now, imagine 13.7. Alright? Now, laki Ito pa yan. Hindi pa po yan ang pinakamalaki. Kung naalala ko ng tama, I think ang pinakamalaki is 23 pounds. And I think ilang oras lang siyang nabuhay. Pero pinanganak siya, I think kung tama, pero medyo malaki, I think that's 23 pounds. Okay, now, sinong dito ang nanay na gustong mag-anak ng adult na lalaki? O adult na tao? Hindi ko alam. Parang kahit ako, kung nanganganak man ako, parang hindi ako papayag. No? So, medyo imposible yung tinatanong nito. Siyempre, imposible talaga. Kung sa pananaw ni Nicodemus, imposible naman yan, Jesus. Ano ba yung sinasabi mo? Itong born again na ito, ano ba ito sinasabi mo? Parang hindi ata, ano yan? Parang imposible ata yan. Alright? So, si Jesus, sinagot ulit. O sige, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. So kanina, born again lang. Now, dinagdagan ni Jesus, born of water and the Spirit. Ano yung sinasabi ni Jesus dito? So let me explain. Sa Old Testament, ang water symbolizes cleansing and renewal. Sino dito mga taga-Kalindola? Taas nga kamay. Sino nakaranas ng 3 araw na walang tubig? So, inamoy niyo ba yung sarili niyo? Nung Sabado? Ako inamoy ko, hindi maganda. Medyo, nung Huwebes na wala ng tubig, medyo okay pa. Pero Biyernes, medyo naubusan na kami ng tubig. Pagdating nung Sabado ng umaga, wala na talaga. Kaya ako, ganun lang. Dahil medyo buhos naman ng konti, pero hindi masyado makaligo kasi walang tubig. Pero nung nagkaroon ng tubig nung Sabado ng hapon, at ako'y nakaligo, ang aking pakiramdam ay sa wakas. Preskong-presko. Sa sobrang init ng panahon ngayon, preskong-presko. At yun yung nagagawa ng tubig, di ba? So water symbolizes cleansing, symbolizes renewal. So that's the water. And the Spirit. Ano naman tong Spirit? Of course, this is God's Spirit. Again, remember, Jesus is talking to a religious teacher or teacher of the law. So he expects na si Nicodemus alam yung sinasabi niya. And itong Spirit na to sinasabi sa Old Testament na si Lord daw, He would pour out His Spirit sa mga tao. So, itong born again or yung born of water and Spirit, ay ibig sabihin ay pagkakaroon ng cleansing or makaranas ka ng cleansing and renewal sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Amen? So, being born again is not a religion.
Being born again is an experience that only, yung mga tao na maniniwala sa Panginoon would experience that. And sino naniniwala na na-experience siya na to? Taas ang kamay. Praise God. No? So yun, born of water and spirit. So pinapaliwanag ni Jesus kay Nicodemus. I don't know kung si Nicodemus, kung nagigets na niya. Dinugtungan pa ni Jesus. Flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. Alright? So, logical, tama? Flesh, flesh. Spirit, spirit. Puno ng santol, santol. Puno ng mangga, mangga. No, puno ng mansana, santol. Hindi. No, parang ganun yung logic niya. So, again, a person hindi talaga mabuborn again ng flesh, ng physical. Kailangan ni spirit. Spirit ang Panginoon na ipapagkaloob dun sa tao for him or her to be renewed. You should not be surprised at my saying you must be born again. So ito yung sinasabi ni Jesus. You are teacher of the law. Dapat alam mo to. You must not be surprised. So medyo nire-rebuke na ni Jesus si Nicodemus. Alright? Then sabi niya, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Again, ito ano sabi nitong passage na to. Basically, the Spirit hindi mo kontrolado. No? Basically, the Spirit is sovereign. Hindi mo pwedeng utusan, ikaw, Spirit, gawin mo to. Hindi. It is the Spirit working in us sovereignly para patuloy na mabago ang isang tao. Alright? So, are you with me pa? Amen? Alright, sige. So, yon. Again, paulit-ulit dito, Spirit, born again, water, etc. So again, mukhang hindi pa rin nagigets si Nicodemus. Sabi niya, how can this be? Nicodemus asked. Kung mapapansin niyo, parang ganun din yung una niyang question. Paano magiging posible ito? This time, sabi niya rin, how can this be? No, so hindi pa rin niya magets. And, as see yung susunod na reply ni Jesus, sabi, you are Israel's teacher, said Jesus, and you do not understand these things? So, nirebuke na naman niya. So, itong pangalawang question ni Nicodemus, most probably, medyo may konti siyang, may unbelief siya. Somehow, maaring naintindihan na niya kasi in-explain na ulit ni Jesus. Pero parang ang susunod yung tanong, how can this be? Posible ba talaga ito? Kaya nirebuke siya ni Jesus. You are Israel's teacher and you do not understand these things? Then verse 11, very truly I tell you, we speak of what we know and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony. So by this time, Jesus is rebuking Nicodemus. And I want to emphasize itong very truly I tell you. Kung mapapansin niyo yung mga passage, 3 beses na niyang sinabi to. Pansin niyo ba? 3 beses. Ito yung pangatlo, very truly I tell you. Now, bigyan ko kayo ng sikreto. Even religious people, akala nila alam na nila ang katotohanan. Pero sa totoo, hindi. Akala ni Nicodemus alam na niya. Akala ni Nicodemus ito ang katotohanan. Mga Hudyo mapupunta sa langit, maliligtas. Pero si Jesus sinasabi niya, very truly, I tell you, or I tell you the truth, this is the truth. You see, we know the truth, mga kapatid. We know the truth. We know kung ano talaga ang tanging paraan para maligtas. So, whenever we are encountering maaring religious leaders or maaring mga nambabara sa atin, huwag tayong matakot or huwag tayong ma-intimidate. Why? They don't know the truth. You do know the truth. Amen? So, huwag kayong matakot, mga kapatid. Maaring barahin ka. Maaring, hindi totoo yan. Hindi, respetuhin mo ako. Kanya-kanya lang naman paniniwala yan. No. Huwag po tayong pumayag. Maaring, we would, back down, parang ganon, atras muna ng konti. Pero again, pag may pagkakataon ulit, share the gospel. Because they don't know the truth. We do know the truth.
And then verse 12 sabi, I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if you speak of heavenly things? You do not believe. This is the problem of Nicodemus. Hindi lang sa hindi niya naiintindihan, ngunit hindi siya naniwala. Hindi siya naniniwala during this time. You do not believe. And that's the problem ng mga tao, mga relihiyoso. They do believe in other things, but they don't believe in the truth. They don't believe in Jesus. Maaring sa utak lang nila, maaring, intellectual lang. Alright? And then sabi pa, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in Him. So the Son of Man, kung nalilito kayo, si Jesus lang yan. Alright? So sa Old Testament, tinawag si Jesus, parang prophecy na the Son of Man. Alright? So pinopoint dito, na si Jesus ang nakakaalam. Sabi dito, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. So, itong insidente na to, if you would go back sa Old Testament sa may Numbers, sabi ko sa inyo, ang Israelita pasaway So, ano nangyari dyan nung panahon ni Moses? So, again, pasaway sila. So, nag-iikot-ikot lang sila doon sa disyerto. Ayan, ikot. Pasaway ang mga Israelita. So, nagkaroon ng time, sinisi nila si Lord saka si Moses. Ano ba naman? Pinapuntan nyo kami dito, pinaalis nyo kami sa Egypt para magutom dito? Hirap na kaming paglalakbay. Ano ba naman to? So, reklamo sila to death. Wala pang pagkain. Itong pagkain na to, hindi ko gusto. Referring to manna. Ano ba yan? Nagre-reklamo sila ng todo. Nagalit si Lord. Anong ginawa ni Lord? Nagpadala ng mga snake. Sangkatutak yon, malamang dahil maraming Israelita. At marami ang namatay dahil sa snake bite. So, nagsisingin yung mga tao, mga Israelita, ay Lord, sorry po, ganyan. So, anong sinabi ni Lord kay Moses? Sige, Moses, gumawa ka ng bronze na snake, i-lift mo, meaning ilagay mo sa mataas na lugar, na kung sino man yung makakakita dun sa snake na yon, na kinagat ng snake, mabubuhay. So that's that scenario. And si Jesus, sinasabi niya na siya rin daw malilifted up. Hindi iyon para ma-exalt siya. Basically, ang sinasabi niya dyan is the cross. Tama, di ba? He would be lifted up sa cross. So that kung sino man ang tumingin sa Kanya would also be saved. Amen? And lifted up. And then the most popular verse in the Bible, na kahit siguro takpan natin to, kayang-kaya nyo recite. Tama ba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Believes, eternal life. So ano ang mensahe natin sa umaga na ito? Actually, simpleng-simple lang. Pero merong matinding implikasyon sa atin. Simple lang ang mensahe ng Panginoon. Salvation can only be found in Jesus. Not in religion, not in your good works, not in tradition, not in ano pa mang paraan na pwede nating maisip. Jesus is the way, the truth, and the life. Now once again, these religious people, they don't know that. So mga kapatid, every time na you would encounter people like Nicodemus, na sobrang solved sa kanilang good works, or sobrang solved sa kanilang ginagawa, religion related, etc., etc. Let us believe in our core that this is the truth.
And if you really believe that this is the truth and that Jesus is the only way, the truth, and the life, my God, share the gospel to everyone. They don't know that. And God is challenging us. Alam nyo, itong pagiging religyoso, I'm not just referring dun sa mga Katoliko or anong paman. Even right now here, you can be religious. Amen ba? You can, Sunday in, Sunday out, you would be here. You'd clap your hands, you would worship. And then, your life is not surrendered to God. Hindi ba pagiging religyoso yun? So, may danger. But God is saying to us, no, wag kayong ganyan. Instead, panghawakan niyo itong katotohanan na to. So that, kapag may na-encounter kayo mga tao, religious man yan o hindi, pasaway man yan o hindi, you know na dito ka manggagaling. And that you would initiate conversation with that person dahil alam mo, Jesus is the way, the truth, and the life. Amen? Sa Chicago, merong isang malaking church doon. Ang tawag na sa church, pangalan ng church, Willow Creek. Familiar? Willow Creek? Alright, ang nagpapastor doon sa Bill Hybels. And merong libro siyang sinulat. And then, ito yung claim niya. Ito yung sinasabi niya. That the church is the hope of the world. That the church is the hope of the world. Wow! Isang napakatinding description sa church. You are the hope of the world. Why? Sabi niya, why? Tayo ang pinagkatiwalaan ng gospel to share to other people. So now, naniniwala ba kayo that the church, tayo, is the hope of the world? We are. If we hold on to this truth and we would share the gospel. Chapter 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. That's God's grace. We should be condemned. We should be a people undeserving of His love. Tayo at sila. Lahat ng mga tao. But God sent His Son para iligtas tayo. Whoever believes, again the word believe in Him, is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict. Sabi, light has come into the world, referring to Jesus. But people love darkness instead of light because their deeds were evil. A lot of people are rejecting Jesus. A lot of people are rejecting the gospel. But again, it is up to us to always talaga namang, tag dito, yung gates of Hades talaga kailangan nating sirain. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. And then lastly, but whoever lives by the truth comes into the light so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Mga kapatid, again, simple lang yung mensahe ng Panginoon sa atin. And most probably, hindi nga ito para sa atin, yung katotohanan na to. But, pwede ito sa mga tao na hindi pa nakakilala. At itong katotohanan na to would be para sa atin to hold on, to claim, upang alam natin what is our motivation. Whenever we talk to people, religious people, people masyadong believe sa sarili nila, people na ang attitude ay my way, kanta ni Frank Sinatra, na I did it my way, hindi. That we should continue to strive, continue to share the gospel to them. Again, God is challenging each and every one of you. At the later part of John, binanggit muli ang pangalan ni Nicodemus.
This time, dito sa passage na inaral natin, hindi malinaw kung ano yung naging response ni Nicodemus. But on the later part, nung si Jesus ay pinako na sa krus at namatay, sino ang naglibing sa kanya? Si Joseph at si Nicodemus. Meaning, maaring dito sa pinag-aralan hindi pa masyadong nag-gets. But because of what Jesus continued in explaining, continued sharing it to Nicodemus, na-realize niya, hindi nga relihiyon, but a personal relationship with Jesus Christ.